Hi everyone, I am Sabrina Abrigar. So this is a continuation of sa report ni Ms. Unayan. So the next report is the natural habitats become a hostile. So nagsasabi dito na ang pagbabago ng klima ay nagbabanta sa yelo sa dagat na kung saan nakatira ang mga oso sa polar. So, ang mga tirahan sa lupa at sa dagat ay nagbabago na ginagawang hindi kanais-nais para sa ilang mga species habang pinapayagan ng iba na lumipat at sakupin. So, climate change is a major problem that affects our planet. It is important to understand the effects of climate change so that we can take a step to protect our environment. So, sinasabi din dito na ang kapaligiran daw ay nagbabago na sa mga paraang nagpapahirap o nagpapaimposible sa mga halaman at hayop na mabuhay sa kanilang likas na tirahan. So, maraming salik ang dahilan nito at karamihan ay dulot ng gawain daw ng tao. So, there are three documented examples of changes to the natural world. So, first one is the ice architect animals need is vanishing. So ito yung yelong sinasabi dito na ito yung yelong nawawala no na kailangan ng mga hayop like polar bear. So ang pagkatunaw ng yelo sa dagat ay nagdudulot ng panganib no sa mga uri ng hayop tulad ng walrus at polar bear na umaasa sa yelo para mabuhay. Yun ang the ice arctic animals need is vanishing. So, isa ito sa mga example ng changes no, sa natural world. The next one is the coral and shellfish are suffering. So, nagpapaliwanag ito na kung paano nakakaapekto ang pagtaas ng temperature or temperatura ng karagatan sa mga coral at shellfish. So, dahil sa pagtaas ng temperatura, ang mga algae na nagbibigay ng sustansya sa mga coral ay nai-stress at umaalis, na nagdudulot ng coral bleaching or yung tinatawag natin na pumuputi ang coral. So, ang coral bleaching ay nakakapinsala na sa mga coral at shellfish na nagre-resulta sa kanilang paghihirap. So, isipin mo ang mga coral na parang mga halaman na nakatira sa dagat. Ang mga algae naman ay parang pagkain ng mga coral. Kapag tumaas ang init ng dagat, ang mga algae ay nagiging mahina at namamatay. Dahil dito, ang mga coral ay nagugutom at nagiging puti o yung tinatawag natin na coral bleaching. So, ang mga shellfish naman ay naaapektuhan din dahil nakakadepende sila sa mga coral no, para sa kanilang tirahan at pagkain. Kaya naman pareho silang naghihirap dahil sa pag-init ng dagat. So, the third one is forests are more prone to deadly infestation. So, nagsasabi dito na ang mga kagubatan ay mas madaling kapitan ng mapansalang infestation ng mga insekto, no? Dahil sa pagbabago ng klima. So, ang mas mainit na taglamig at tag-init, kasama ang matagal na tagtuyot, ay lumilikha ng mga kondisyon no, na angkop sa pagdami ng mga insekto, pumapatay ng puno. So, sa madaling salita, ang mas mainit na tuyong panahon ay nagiging perpektong tirahan para sa mga insektong ito. Kaya mas marami ang namamatay na punong kahoy. So the next one is the evolution of the UN Framework Convention on the Climate Change. So noong 1990 may isang ulat na nagsabi na ang pag-init ng mundo ay isang malaking problema. Hindi na ito basta natural na pagbabago lang ang klima, kundi dahil na rin sa mga ginagawa ng mga tao. Tulad ng paggamit ng mga sasakyan at paggawa ng mga pabrika, ang mga gawain na ito ay naglalabas ng mga gas no, sa nagpapainit sa mundo. 1992. So, noong 1992 is nagkaroon ng isang mahalagang pulong no, sa Rio de Janeiro sa tungkol sa pagprotekta sa kalikasan. So, pinangunahan ito ng isang kinatawan mula sa Singapore. Ang pangunahing layunin ay gumagawa ng mga plano no, para mabawasan ang mga gas na nagpapainit sa mundo at para makapaghanda sa mga epekto
ng climate change na hindi na maibabalik. So, ang mga bansa ay kailangan gumawa ng sariling mga programa para dito. Yes. Sinasabi dito na naglalarawan ng Kyoto Protocol noong 1997 na kung saan 41 bansang may unlad or tinatawag na Annex 1 parties ang sumang-ayon sa mga target para mabawasan ang emissions mula 2008 hanggang 2012. So, nagkabisa ito noong 2005. Noong 2007 naman is itinatag ang Bali Roadmap upang magkaroon ng bagong kasunduan sa klima na may pagsang-ayon ng lahat ng partido. So, noong 2009 is nagkaroon ng isang mahalagang pulong sa Copenhagen tungkol sa climate change. Pero hindi sila nakapagsundo. Pero maraming bansa na nagsabi na gagawa sila ng paraan para mabawasan ang mga gas na nagpapainit sa mundo hanggang 2020. Pagkatapos noong 2010 sa Cancun, gumawa sila ng isang bagong kasunduan kung paano babawasan ang mga gas na ito at kung paano makakaangkop ang mga bansa sa mga epekto ng climate change. Kasama na rin dito ang pagtulong sa mga mahihirap na bansa at paggamit ng bagong teknolohiya. Noong 2011, nagkaroon ng kasunduan na tinatawag na Durban Platform. Sumang-ayon ang mga bansa na magpatuloy sa Kyoto Protocol at gumawa ng panibagong mas mahigpit na kasunduan sa klima. Pagkatapos noong 2012 sa Doha, nagkasundo sila na pahabain ang Kyoto Protocol ng 8 taon at gumawa ng isang kasunduan na sasalihan ng lahat ng bansa bago ang taong 2015. So, napag-usapan din nila kung paano pa mapapalakas ang mga hakbang para labanan ang climate change. Noong 2013 sa Poland, nagpulong ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa para pag-usapan ang climate change. Gumawa sila ng mga patakaran para mabawasan ang pagputol ng mga puno at para matulungan ang mga bansang naapektuhan ng climate change. Noong 2014 naman sa Peru, nagkasundo naman sila sa mga alintuntunin kung paano isumit ng bawat bansa ang kanilang mga plano para matugunan ang climate change. Noong 2015, gumawa ng isang mahalagang kasunduan ang maraming bansa sa mundo na tinatawag na Paris Agreement. So, ang layunin nito ay pigilan ang pag-init ng mundo. Gusto nilang pigilan ang pagtaas ng temperature sa mundo sa mas mababa sa 2 degrees Celsius. At kung kaya sa 1.5 degrees lang, magsisimula ang epekto nito pagkatapos ng taong 2020.